So dapat, you have to make sure, wag kang gaganong-ganon, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Thank you po, Mr. Chairman. Ako ay nagpapasalamat po kay Chairman Altenco at naibigay na at maraming pag-Korean po ang nagpapasalamat sa nangyari dahil sa tagal-tagal ng panahon ay natanggap nila yung retroactive. Pero po, aside from that, siyempre may mga ano pa rin na parang yung job grade 7 down, parang nabawasan pa sila sa kanilang sahod. At yun namang job grade 9, kasi bakante po yung job grade 8, parang break-even lang po kami. So, hindi po siya tumaas talaga ng tulong. At pangalawa, Kasi ang gusto ko wala mangyari, Mr. Alvarez, I want to make sure na wala nang tumatanggap ng below minimum. Yun po very important to me. meron pa rin po. Meron pa rin. Meron pa rin po. Mr. Altenco, meron pa rin daw tumatanggap ng below minimum? Ganito po, Senator. Sa pagkakaalam ko po, wala na. Pero, meron po tayong kailangang gawing appeal sa GCG dun po sa tinutukoy ni Ginoong Alvarez. Bakit po kailangan pa mag-appeal? Nasa batas natin, dapat wala nang... Hindi po, Matanggap wala below pong minimum minimum. wage. May binabanggit po si Ginoong Alvarez na yung pong job grade 2 to 7, Senator, yung po ay nagkaroon ng tinamaan po dahil yung job grade 2 to 7 na lumabas po yung ATI ng GCG, nandito po at makukumpirma kay Chairman Marius, na yung po ang iaapela ng PAGCOR. Doon po sa ATI naman nila, nakalagay yun, Senator Tulfo, na everything is subject to validation. Sorry sir, I don't want to be very technical here Yes. para mas madali maintindihan natin lahat. Yes, sir. Umpisahan natin doon sa wala na dapat na empleyado ng PAGCOR na tumatanggap ng below minimum wage. Sa pagkakalam, Sabi niyo po, wala. Sabi Wala niya, meron. Ano pong mga pwesto yon o position sa pagkakalam niyo, Mr. Alvarez, na mga empleyado, kasamahan mo na tumatanggap pa rin ng below minimum wage? Karamihan po ng mga tumatanggap po ng below minimum, karamihan po ng empleyado ng PAGCOR because sila pa yung nasa laylayan. Kaya nga po, sino-sino po ang mga pwesto ng department ng unit? Mga ano po, mga security, internal security po kasi nasa mga job grade. Kasi pag five sinabi sila. natin below minimum wage, that's below 570 per day. Opo. Kasi ganito po. Sir, sorry sir. Okay. Ano-ano po mga pangalan? Ano-ano po mga unit? Ano mga position? Yung tumatanggap pa rin as of now ng below minimum? Ito po si Gian. Isample ko po. Job grade, ano ba bigay sa'yo? Ikaw, Mr. Samson, up to now, below minimum pa rin sa iyong payslip na bago, hindi pa nag-reflect yung increase Good na morning pinangako po, na Mr. sinasabi kanina Mr. Tenko. Good morning po, Mr. Chair. Bali po, sa akin po, from basic salary po na 10,598.98, ang basic salary ko po ngayon is 22,288 So na hindi po. na po below minimum So wage yung yan. basic salary ko po okay na po. Okay na. Sige po. Opo. Bali, based from basic. Okay na naman- sir, pag-usapan na natin yung Opo. minimum wage. Then, sir, Sir, sorry. So sino-sino, okay na po yun sir kasi sa akin po, 20,000. sir, wala nga nga po. Okay Pero sir, excuse me. Okay na po yun, 20,000 basic. Sino-sino pa yung mga unit na Eh, Sir, excuse me. Okay. Excuse me, let me finish here para mapabilis tayo. Kasi sir, ayoko yung nangyari dati, taas ka ng kamay, taas, left, right, left, right, left, right. So, nagawa na natin ang paraan na ikaw hindi na below minimum wage kasi 20,000 a month, basic pa lamang, hindi na po yan below minimum wage, right? So therefore, stop ka na muna. Mamaya na lang kung kakailanganin, pag may sinabi sila, ika-counter nyo. For now, okay ka na. Ano-ano mga unit, ano-ano mga posisyon ang below minimum wage pa rin tinatanggap? Number 1 po yung mga driver po. Driver, O, security guard, Driver, Ah. security guard, o saka yung internal security, internal, okay. yung mga nasa yung utility, Okay. hindi ko po masabi lahat pero karamihan po sa kanila yung Ito sasabi mo na sa laylayan. sa lalayan po. Okay, driver, security, internal security, utility. Mga ilan po sila? Marami po yan kasi sila po yung backbone po ng PAGCOR na nagtatrabaho. So, below minimum, ibig sabihin below 570. Opo. I-times nyo nga, 570, dapat magkano? Ang monthly dapat matatanggap? Tama, bilisan nyo. So, Mr. Tenko, yes, sir. ito yung mga nasa laylayan. I agree with Mhm. Mr. Alvarez. Sila yung backbone ng operations ng PAGCOR. Dapat sila inaalagaan ng maayos. Driver, security guard, internal security guard, utility.
Bakit hanggang ngayon below minimum? Senator, we followed the table that GCG gave us, and I think meron pong So pagkakamali. dapat more than 13,000. 14, opo. Kaya may pagkakamali po si Ginong Alvarez sa kanyang statement sapagkat 14,091 na po ang lahat ng tinutukoy niya. Per 14,000. month, 14,091, Mr. Senator. So 14,000, magkano pong pinakamababang sweldo ngayon? 14, ang basic po ngayon na pinakamababa sa PAGCOR, Mr. Senator, is 14,091. Okay, so ibig sabihin, hindi na to below Hindi minimum. po below minimum. Kaya gusto ko pong itanong, Mr. Senator, kay Ginong Alvarez, ano yung tinutukoy niyang below minimum? 14,091 na po ang pinakamababa ngayon, Mr. Alvarez. Okay, sandali po. Okay, Mr. Alvarez. So ikaw, Mr. Samson, mukhang malungkot ka pa rin. 20,000 above minimum ka na. Kasi kanina malungkot ka pa rin. Gusto ko tumaas ng kamay. So, doon na muna tayo mag-concentrate sa 14,000. Okay ka sa 20,000, right? Okay. Mr. Alvarez, 14,091 which is Kasi nasa po, minimum. nag-submit po ako sa inyo ng tinatanggap namin salary. Yung sa basic salary, pangalawa yung tinatawag na allowances. Nangyari po, tinanggal po nila ang allowances namin. So lumalabas, Sir, ang gusto ko na mangyari dito na yung basic salary dapat hindi bababa sa 13,680. Kung ang basic salary ng bawat empleyado ng PAGCOR, yung binabanggit ninyo ay 14,091, nasa minimum na po yun. Ang ilalakad na lang natin, sana magkaroon ng increase. Dapat hindi nakapeg na 14,000 forever. So dapat, you have to make sure, huwag kang gaganon-ganon, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Dapat, every year, magkakaroon ng evaluation ng mga empleyado at yung magandang performance ng mga empleyado, bigyan ng increase. They deserve an increase. Especially itong mga driver security guard, internal security, utility. Di ba? Kasi itong mga nasa loob ng casino, kuminsan sila nakakatanggap ng mga tip and all. So dapat itong mga driver na hindi naman nakakatanggap to ng tip mula sa mga players, taasan natin mga sweldo nila. Senator, automatic po dun sa linabas ng GCG, every 3 years po, may automatic increase po. Hindi na po subject sa evaluation yon. Basta wala lang pong problemang administratibo, automatic po every 3 years dahil pinagpapahalagahan po ng gobyerno yung tenure. Every 2 years po, Opo. that's a lot of bull. Kasi nga po, di ba sila, ilang taon na nagtatrabaho, 10 years, 12 years, 15 years, nakapeg pa rin doon sa below minimum kung hindi pa natin napag-usapan ngayon. Hindi So- po, dito po sa bago, Senator, na sa bago. ATI, doon po sa linakad ninyo, dito po sa ATI ngayon, na bago, na linabas ng GCG, standardization na po sa government, every 3 years na po, Mr. Senator, ang automatic increase. Yun ang gusto kong mangyari. Dapat every year po, lahat ng empleyado ay ina-evaluate ng kanilang mga supervisor at sinasabit po sa mas nakakataas. At yung mga gumagawa ng mabuti, dapat i-consider yung bibigyan ng pay increase. Yung mga gumagawa ng problema, may mga memo, sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Am I right, GCG? Tama po, Your Honor. Although sinabi na every 3 years, so yung automatic increase, in between those times, pwede naman silang. Pwede rin. Yes po. Lalo na kung nakita talagang well-performing yung isang empleyado, Yes po. pwedeng hindi nahintayin yung 1 year. Pwedeng on the spot. Di ba? Depende po sa policy ng GOCC po. Correct. So ano po yung inaprubahan yung pay scale rate, GCG, para sa mga empleyado ng PAGCOR, sir? Yung tinatawag na pay scale rate. Opo, in for accordance with each the employee for every unit. Opo, in accordance with Executive Order number 150 po, which established the compensation and position classification system. Meron na pong mga standardized pay scales for GOCCs. Okay. So okay na tayo doon sa... Yes sir, Mr. Alvarez. pwede mo ba ako makahingi ng copy niyang sinasabi niyang CPCS rate? Kasi ang tagal na namin nire-request. Even sa GCG, nag-request ako niyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako binibigyan ng copy. Para magkaroon naman kami ng comparison. At pangalawa, may tatanong din ako kay Chairman GCG Chairman Corpus. Kung doon sa binigay nila, hindi ba kami allowed na mabigyan man lang ng step increment? Kasi lahat po kami, lalo na po itong wala po kaming step increment. Ibig sabihin, pare-parehas kami, luma ka o bago ka, pare-parehas kayo magsisimula sa step 1. Yun po ang problema namin ngayon. Wala po siyang seniority. Walang seniority. Walang secretary of tenure. Yeah, Mr. Corpus. Yung pong CPCS rates nasa website po ng GCG. Pwede po nilang i-access kung gusto nila. Nasa website daw po, Mr. Alvarez.
Tapos yung step increment po na sinasabi. Na-check nyo na po, Mr. Alvarez, yung website nila. Hindi pa kasi iniisip ko kung ano ba nakalagay dyan. Hindi, kasi kung nasa website, sir, pwede mang pupuntahan yun. Opo. Maliban na lang kung binubolan tayo nito, pakicheck nga sa website kung nandoon on the spot. Tingnan mo kung nandoon sa website. Kasi kung nandoon sa website, then titingnan nyo lang po doon sa website. At kapag nakita nyo na hindi sapat at mali-mali, then pwede ulit kayo bumalik sa amin. So, sir, okay. Mr. Chairman, ako pa humingi ng tawad. Minsan, nakakalimutan ko pa mag-address sa inyo bilang Mr. Chairman. No, okay lang po yes, sir. Doesn't matter to me. Go ahead po, Mr. Corpus. May tapos tungkol sa CPCS sa GCG website po. Ano po? Sige, pakibanggit na ano pong pangalan ng website nyo? Ay, gcg.gov.ph po. gcg.com.ph. Okay. Meron- Mr. Alvarez, away po kayo doon sa website. Aware po ako na meron pong ganun. Kaso nga lang, hindi ko malaman, wala akong comparison kung talagang yun ang binigay ng Hindi, ganito nga, sir. So, you check that website first. Pag-aralan niyo po yung mga nilalaman yan, kausapin niyo po yung mga member ninyo. Kung sa tingin ninyo, mayroong mga pagkukulang doon, may mga hindi tama doon, then you come back to us and then we'll call another hearing again. Salamat po, Mr. Chairman. Gagawin ko po yun. Thank you, Mr. Alvarez. Now, let's go to the SSS and GSIS. Bilang mga government employees, entitled dapat, kasi ang government-owned corporation, GOCC, ay considered mga government employees, ito mga nagtatrabaho sa GOCC. Napansin ko na sila ay, napag-usapan natin dito, ay nasa SSS at hindi nasa GSIS. At sabi niyo po, tinatrabaho niyo na, pinag-aaralan niyo. Ano na pong status? Sa Tenko? GCG, PAGCOR, I'll give you 5 working days to sort it out para malaman na natin eksakto kung kailan malilipat na from SSS to GSIS yung mga benefits ng mga PAGCOR employees. And at the same time, kung magkano yung difference by the time meron ng numero yung SSS, magkano difference na yung na-remit na sa SSS na premium na ito transfer sa GSIS. 5 working days. Anong araw ba ngayon? Wednesday. So, Wednesday next week. Baka po, Sandali lang po. GSIS, meron kayong gusto sabihin? Mr. Chair, just want to manage expectation. It all depends on several data which we've been discussing and reconciling. 5 days, not enough? 5 working days? And, Magsipag tayo, mga sweldado tayo ng mga taong bayan. We're doing this for the taong bayan, not for ourselves. we'll discuss this with the operations group. And, Yes. We'll see it. 5 days siguro mahaba na yun. Unless kung gusto mo 5 years, sir. Yes, sir. 5 days siguro, sir. Depende sa commitment. Well, then, it's about time kasi for the longest time, yung mga taga-PAGCOR, napi sila eh. Nag-antay sila, kinawawa sila. Then, magpakonsuelo naman kayo. Bilis-bilisan niyo po mga trabaho ninyo. Diba? Buti pa kayo, papahayay-hayay. Itong mga ito, ang lilit ng mga sweldo. Yes, Your Honor. We'll discuss this with the operations Malaki din ang contribution nila sa top management. kaban ng bayan dahil malaking buwis ng nakukuha ng gobyerno mula sa PAGCOR. So, do your best kung pwede. Do your best, 5 working days. Diba? Kapag hindi nyo kaya, just let me know and then the reason why and then pwede naman tayo magbigay ng konting liway pa. Pero I wanted done ASAP. Okay sa'yo, GSIS, SSS? Just do your best. And Yes, GCG, sir, we will also consider kung ano po yung input ng aming IT group then because I would assume that we're looking at more than 2 decades probably of data already. You know why I'm doing this? Because nung hindi pa po ako empleyado ng gobyerno, ako po ay broadcaster. Ang palagi kong problema, napakabagal po umaksyon ng mga taong gobyerno. Yan po palaging reklamo sa programa ko Wanted sa radyo for the past more than 2 decades. Ang babagal. Kung hindi ko pala tiguhin on air, hindi pa kikilos. Ganun po talaga. I'm not gonna mention kung anong sangay ng gobyerno. Ang palagi, ang bagal. Inaabot na ng 5 years, 6 years, 10 years, may 15 years pa. Hindi inaaksyonan. Nung paglapit sa akin, nung tawagan ko at obligahin ko, saka palang umaaksyon. Kaya nga tinitesting ko lang kayo. Do your best. Di ba? Meron ka tayong anti-red tape, di ba? No? 5 days. Kaya nyo yan kung gustuhin. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So 5 working days. And then pag hindi nyo po kaya, then i-justify nyo sa amin dito sa committee kung ba't nyo kaya, then medyo magiging lax ako sa inyo at consider ko and then give you another 5 working days. Pero hanggang doon na lang. Okay? Thank you.